Alam niyo ba ang hindi kapani-paniwalang mga pangyayari sa buhay ni Gia, isang 26 taong gulang na babaeng Pilipina na naghanap ng abentura sa isang maliit na isla sa South Pacific? Sa isang liblib na islang narating niya matapos matrap ng isang bagyo, 15 kalalakihan lamang ang naninirahan. Sigurado ka bang dito ka bababa? Opo, okay lang po ako. Ngunit lingid sa kaalaman ni Gia, ang desisyong iyon ang lubusang babago sa kanyang buhay. Ang pakikipagtagpo sa mga di kilalang katutubo, ang hindi inaasahang pagbabago ng damdamin, at ang isang nakakagulat na balita. Tingin ko, buntis ako. Talaga? Ano kaya ang mga nangyari kay Gia? Tama ba ang kanyang desisyon na talikuran ng buhay sa syudad at magsimula ng panibagong buhay sa isang primitibong isla? At ano ang kamangha-manghang pagbabagong naganap sa pagitan niya at ng 15 kalalakihan? Simula ngayon, ikukwento ko sa inyo ang isang mahirap paniwalaang totoong istorya. Magandang araw. Ako po si Gia Santos, 26 na taong gulang. Sasabihin ko sa inyo kung paano akong isang ordinaryong empleyado sa Makati ay napadpad at nanirahan kasama ang 15 katutubong lalaki sa isang maliit na isla sa South Pacific at kung anong mga kamangha-manghang bagay ang naranasan ko roon. Sa simula, isa lamang itong simpleng adventure trip. Pero ngayon, kapag iniisip ko, ito pala ang nakatadhanang paglalakbay na tuluyang nagpabago sa aking buhay. Maaaring mahirap kayong maniwala, pero lahat ng ito ay personal kong naranasan. Hayaan ninyong ikwento ko ng dahan-dahan ang aking istorya. Si Gia, sa edad na 26, ay may pangarap na kakaiba sa karamihan mula pa noong bata siya. Habang ang ibang mga bata ay gustong maging prinsesa o doktor, iisa lang palagi ang sagot ni Gia. Paglaki ko, gusto kong pumunta sa isang lugar sa mundo na wala pang nakakakita. Ang kanyang mga magulang ay napapabuntong hininga na lang sa pag-aalala tuwing naririnig ito. Iiling ang kanyang ama at sasabihin, Gia, anak, huwag kang mag-isip ng ganyang mga bagay. Delikado para sa isang babae na mag-isang pumunta sa ganyang lugar. Ngunit, buo na ang desisyon ni Gia habang nakatingin sa mapa ng mundo sa kanyang dingding. Itinuturo ng kanyang maliliit na daliri ang mga maliliit na isla sa gitna ng karagatan. Napakaliit ng mga islang iyon, kaya't hindi man lang nakasulat ang kanilang mga pangalan. Ano kaya ang mayroon doon? Habang lumalaki si Gia, lalo ring lumalaki ang kanyang kuryosidad. Noong high school, ginugol niya ang oras sa library sa pagbabasa ng mga kwento ng mga eksplorador. Ang heograpiya, ang paborito niyang subject. Tuwing may babanggiting bagong pangalan ng bansa ang guro, kumakabog ang kanyang dibdib. Nang pumasok sa kolehiyo si Gia, pinili niya ang kursong tourism. Nakahinga ng maluwag ang kanyang mga magulang, iniisip na iyon ay isang mas ligtas na pagpipilian. Ngunit sa puso ni Gia, patuloy pa ring nag-aalab ang pagnanais para sa isang tunay na abentura. Backpacking sa Europe. Masyadong gasgas na. Habang ang kanyang mga kaibigan ay nagpaplano ng biyahe sa Hong Kong o Japan, palaging umiiling si Gia. Wala siyang interes sa mga lugar na pinupuntahan ng lahat, mga lugar na napuntahan na ng napakaraming tao. Ang tunay na paglalakbay ay ang pagpunta sa isang lugar na wala pang nakakapunta. Pagkatapos ng kolehiyo, nagtrabaho si Gia sa isang travel agency sa Makati. Tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang, iniisip na sa wakas ay nagtino na ang kanilang anak. Ngunit para kay Gia, ang pag-upo sa harap ng computer, sa opisina at pagpaplano ng biyahe para sa iba ay parang isang parusa. Tuwing umaga papasok sa trabaho, napapabuntong hininga si Gia habang pinagmamasdan ang kulay abong tanawin ng siyudad mula sa bintana ng MRT. Ito na ba talaga ang buhay na gusto ko? Tingin ng mga katrabaho niya ay kakaiba si Gia. Sa oras ng tanghalian, habang ang iba ay masayang nagtitinginan ng mga litrato ng kanilang mga biyahe, si Gia ay palaging nakatingin lang sa labas ng bintana. Gia,
Balak naming mag-Japan sa susunod na leave. Sama ka? Sa alok ng katrabaho, ngingiti lang si Gia. Salamat, pero may iba akong iniisip na puntahan. Saan? Europe? Hindi. Isang lugar na mas espesyal. Gabi-gabi pag-uwi, naghahalongkat si Gia sa internet. Zinuzoom in niya ang Google Maps, hinahanap ang maliliit na islang, lumulutang, sa gitna ng Pacific Ocean. Hanggang isang araw, isang artikulo ang nakakuha ng kanyang pansin. Vanuatu. Ang pinakamasayang bansa sa mundo. Nagningning ang mga mata ni Gia. Ngayon niya lang narinig ang pangalang Vanuatu. Nang basahin niya ang artikulo, nalaman niyang isa itong maliit na islang bansa sa South Pacific, sa rehiyon ng Melanesia sa Oceania. Vanuatu. Bulong niya habang naghahanap ng karagdagang impormasyon. Ang Vanuatu ay binubuo ng mahigit 80 isla at marami sa mga ito ay hindi pa nararating ng mga turista. Ito na yon. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Gia. Nagpuyat siya ng 2 gabi mapagkakalap ng impormasyon tungkol sa Vanuatu. Kinabukasan, tinawagan ni Gia ang kanyang mga magulang. Pa! Magre-resign na po ako sa trabaho. Magta-travel ako. Ano? Bakit biglaan naman yata? Bakas sa boses ng kanyang ama ang pagkabigla. Saan ka naman pupunta, Aber? Sa Vanuatu po. Ano? Saan yon? Ipinaliwanag ni Gia nang mabuti na isa itong maliit na islang bansa sa South Pacific na may pinakamataas na happiness index at kung gaano niya kagustong pumunta roon. Gia, anak, mag-isip ka nga. Paano ka pupunta sa ganyang delikadong lugar ng mag-isa? Sabi ng kanyang ina na kinuha ang telepono. Ma, buo na po ang desisyon ko. Ayokong pagsisihan habang buhay na hindi ko ito ginawa. Pero babae ka at mag-isa. Okay lang ba talaga? Okay lang po ako. Babalik din po ako agad. Matatag ang boses ni Gia. Inabot ng 1 linggo bago niya nakumbinsi ang kanyang mga magulang. Sa wakas, bumuntong hininga ang kanyang ama at sinabing, "Mag-iingat kang mabuti ha? Naiintindihan mo?" "Opo, pa." Agad na nagpasa ng resignation letter si Gia. Hindi makapaniwala ang itsura ng kanyang boss. "Miss Santos, iiwan mo ang ganito kagandang trabaho para saan? Pasensya na po. Pero may mas mahalaga po akong kailangang gawin." Hindi rin maintindihan ng kanyang mga katrabaho ang kanyang desisyon. Nababaliw na yata? Iiwan ang isang stable na trabaho, ngunit walang kahit anong pagsisisi si Gia. Sa halip, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang paghahanda para sa pagpunta sa Vanuatu ay mas komplikado kaysa sa inaasahan. Mula sa pag-apply ng visa hanggang sa iba't ibang bakuna, napakaraming kailangang gawin. Lalo na ang mga gamot para sa yellow fever at malaria. Nag-alinlangan sandali si Gia, ngunit agad siyang umiling. Hindi, balewala lang to. Malaki rin ang gastos sa pamasahe. Walang direct flight mula Maynila papuntang Vanuatu. Kailangan niyang dumaan sa Brisbane, Australia. Ang round-trip ticket pa lang ay mahigit 6,000 na. Ang mahal pala, nag-alala si Gia habang tinitingnan ang kanyang bank account. Halos mauubos ang lahat ng kanyang naipon, ngunit wala siyang balak sumuko. Kung hindi ngayon, kailan pa? Dumating na ang araw ng kanyang pag-alis. Sa naiya, nagpaalam siya sa kanyang mga magulang. "Mag-iingat ka talaga, anak." Puno ng pag-aalala ang mga mata ng kanyang ama. "Tawag ka palagi, ha?" Nangingilid ang luha ng kanyang ina. "Huwag po kayong mag-alala. Babalik din po ako agad." Masayang sabi ni Gia. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, hindi siya sigurado kung kailan siya makakabalik. Pag-akyat sa eroplano, puno ng pananabik ang dibdib ni Gia. Habang pinagmamasdan ang unti-unting pagliit ng Pilipinas mula sa bintana, naisip niya, nagindi buli sa kasa. Nagsisimula na. Habang naghihintay ng connecting flight sa Brisbane, muling sinuri ni Gia ang kanyang plano.
Pagdating niya sa Port Vila, ang kabisera ng Vanuatu, mananatili siya roon ng ilang araw para alamin ang sitwasyon. Pagkatapos, hahanapin niya ang isang liblib na isla na bihirang puntahan ng mga turista, now boarding for the flight to Port Vila. Narinig niya ang anunsyo. Huminga ng malalim si Gia. Ito na talaga. Maangpuring Port Vila. Now boarding for the flight. Gabi na nang dumating siya sa Port Vila. Paglabas ng airport, sumalubong sa kanya ang maalinsangang hangin ng tropiko. Ibang-iba sa klima ng Pilipinas. Wow, ang init. Bulong ni Gia habang nararamdaman ang pawis sa kanyang damit. Ngunit napakasaya ng kanyang pakiramdam. Sa wakas, nakatapak na siya sa South Pacific na matagal na niyang pinapangarap. Habang papunta sa hotel sakay ng taxi, pinagmasdan ni Gia ang tanawin sa labas. Mga daang may hanay ng puno ng niyog, ang mainit na hangin mula sa dagat, at mga kakaibang tanawin na hindi niya makikita sa Pilipinas. Nandito na nga ako. Pagkatapos mag-check-in sa hotel, hindi agad makatulog si Gia. Sobrang excited niya. Binuksan niya ang bintana. Dinamdam ang amoy ng dagat at nagplano para sa kinabukasan. Kailangan kong magtanong-tanong sa mga lokal. Kinabukasan, maagang gumising si Gia at nilibot ang Port Vila. Maliit lang pala ang syudad. May mga hotel, restaurant at souvenir shop para sa mga turista na nakahilera sa tabing dagat. Ngunit hindi ganitong tourist spot ang hinahanap niya. Gusto niya ng isang lugar na mas primitibo at hindi pa nagagalaw ng tao. Nagtanong siya sa isang backpacker na nakilala niya sa isang local guest house. Alam mo ba kung may isla ritong hindi gaanong pinupuntahan ng turista? Karamihan. Sa Tana Island o Espiritu Santo Island. Pumupunta. Wala na bang mas liblib pa? Yung tipong halos walang nakakapunta? Kumunot ang noo ng backpacker. Bakit ka naghahanap ng ganoong lugar? Baka delikado. Yun ang gusto ko. Gusto ko ng tunay na abentura. Hindi maintindihan ng backpacker ang sagot ni Gia. Nagtanong-tanong din siya sa mga lokal malapit sa palengke. Isang lalaking marunong mag-Ingles ang nagsabi, "Kung gusto mo talaga ng liblib na lugar, bakit hindi mo subukan ang Bania Island?" Bania Island? Nagningning ang mga mata ni Gia. Halos walang infrastruktura doon. Ang biyahe ng bangka, minsan o 2 beses lang sa isang buwan. Perpekto! Paano ako makakapunta roon? Nag-aalangan ang lalaki. Delikado talaga doon. Lalo na kung babae kang mag-isa. Kaya ko po. Handa po ako. Nang makita ng lalaki ang determinasyon sa mukha ni Gia, napabuntong hininga na lang siya. Narinig ko, may cargo ship na pupunta roon bukas. Talaga po? Pero wala talagang anumang pasilidad doon. At kapag sumama ang panahon, baka matrap ka roon ng ilang linggo. Ayos lang po yan. Agad na hinanap ni Gia ang kapitan ng cargo ship. Isang lalaking nasa katanghalian na ang edad ang kapitan at nag-alala ang itsura niya nang makita si Gia. Sigurado ka bang gusto mong pumunta sa Bania Island? Opo, gustong-gusto ko po. Napakaliblib ng lugar na yon. Parang hiwalay na sa sibilisasyon. Kaya nga po lalo kung gustong puntahan. Umiling ang kapitan. Hindi dapat pumupunta ang isang dalagang tulad mo sa ganoong lugar ng mag-isa. Please po, babayaran ko po kayo ng mas malaki. Nag-isip ng matagal ang kapitan bago nagsalita. Sige, dodoblehin ko ang singil. At hindi ako mananagot sa anumang panganib na mangyari sa'yo. Makalipas ang 2 araw, sumakay si Gia sa isang maliit na cargo ship. Mas maliit at mas luma ito kaysa sa inaasahan niya. Bukod sa kanya, iilang lokal lang ang pasahero. Sigurado ka ba talaga, miss? Nag-aalalang tanong ng isang tripulante. Opo, ayos lang po ako. Nang umandar na ang barko, unti-unting lumayo ang mga ilaw ng Port Vila. Di nagtagal. Puro dagat na lang ang nakikita niya sa paligid. Tumayo si Gia sa deck at pinagmasdan ang walang katapusang South Pacific. Wow!
Wala talagang kahit ano. Para kay Gia, na lumaki sa syudad, isa itong bagong karanasan. Ang pananatili sa isang lugar na walang anuman ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa unang gabi, sa deck siya natulog habang pinagmamasdan ang mga bituin. Napakaraming bituin sa kalangitan na hindi mo makikita sa syudad. Hindi ko akalain na ganito karami ang bituin. Kinaumagahan ng ikalawang araw, ginising siya ng isang tripulante. Malapit na tayo sa Bania Island. Nagmamadaling bumangon si Gia at inayos ang kanyang mga gamit. Sa di kalayuan, isang maliit na isla ang natatanaw. Yan na po ba ang Bania Island? Oo. Pero, nagdilim ang mukha ng tripulante. Mukhang sasama ang panahon. Parating ang bagyo. Nang tumingin siya sa kalangitan, makakapal na itim na ulap ang paparating. Lumalakas na rin ang hangin. Anong gagawin natin? Ibababa ka namin sa isla. Pero hindi namin alam kung kailan kami makakabalik. Ayos lang po. Makakapaghintay ako. Lumapit ang kapitan at sinabing, "Sigurado ka ba talaga?" Hindi pa huli ang lahat. Para magbago ng isip, nag-alinlangan sandali si Gia. Ang ideya na maiiwan siyang mag-isa sa isang di kilalang isla habang may paparating na bagyo ay biglang naging totoo. Ngunit agad siyang umiling. Hindi po. Dito na po ako bababa. Dahil doon, napabuntong hininga ang kapitan at naghanda ng isang maliit na bangka. Isinukbit ni Gia ang kanyang backpack at sumakay sa bangka. Kumakabog ang kanyang dibdib, isang halo ng pananabik at takot. "Mag-iingat ka." Sigaw ng mga tripulante. "Salamat po." Kumaway si Gia bilang sagot. Nang dumating ang bangka sa dalampasigan, tumalon si Gia sa tubig hanggang bukong-bukong niya ang maligamgam na tubig dagat. Nakarating din. Ngunit panandalian lang ang kanyang tuwa. Narinig niya ang tunog ng papalayong barko. Nang lumingon siya, papalayo na ang cargo ship. "Mag-isa na nga ako." Biglang nakaramdam ng lungkot si Gia. Ngunit agad siyang umiling. "Hindi. Ito ang gusto ko." Habang mag-isang nakatayo sa dalampasigan, nilibot ni Gia ang kanyang tingin. Isang dalampasigang may puting buhangin at mga puno ng niyog, esmeraldang kulay ng dagat, at isang makapal na gubat ang kanyang nakita. Napakaganda. Ngunit agad siyang bumalik sa realidad. Pabilis ng pabilis ang pagdilim ng kalangitan. Ang hangin ay malakas, na yumuyugyog sa mga dahon ng niyog. Kailangan kong maghanap ng masisilungan. Agad, dali-daling kinuha ni Gia ang tent mula sa kanyang backpack. Ngunit sobrang lakas ng hangin kaya hindi niya maitayo ng maayos ang tent. Anong gagawin ko? Biglang kumulog at nagsimulang umulan. Lagot na. Nagmamadaling tumakbo si Gia, papasok sa gubat. Pabilis ng pabilis ang pagpatak ng ulan. Habang sumisilong sa ilalim ng mga puno, may napansin si Gia na kakaiba. Sa pagitan ng mga puno, may parang isang maliit na daanan. Ano to? Dinaanan ng tao? Dahil sa kuryosidad, sinundan ni Gia ang daanan. Lalong lumakas ang ulan, ngunit medyo napipigilan ito ng mga puno. Matapos maglakad ng kaunti, isang nakakagulat na tanawin ang bumungad sa kanya. Sa tabi ng isang maliit na sapa, may mga bahay na gawa sa kahoy at damo. May tao palang nakatira dito. Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Gia. Pero may kakaiba. Walang babae o bata siyang nakikita. Puro kalalakihan lang. Noon, isang matangkad at maskuladong lalaki ang nakakita sa kanya. Gulat na gulat siyang tumingin kay Gia. Kinabahan din si Gia, ngunit wala siyang matatakbuhan at lalong lumalakas ang ulan. "Hello?" Maingat na bati ni Gia sa Ingles. Sandaling natigilan ang lalaki, pagkatapos ay sumagot, "Hello, ako si Gia. Galing ako sa Pilipinas." "Ah, Philippines." Nanlaki ang mga mata ng lalaki. "Ako si Kael." Nakahinga ng maluwag si Gia. Mukhang hindi naman sila masama. Sininyasan siya ni Kael na pumasok sa kanilang nayon. Nag-alinlangan si Gia, ngunit wala siyang ibang pagpipilian.
Pagpasok niya sa nayon, mas marami pang kalalakihan ang nakita niya. Lahat sila ay gulat na nakatingin sa kanya. Mukhang walang babae dito. Bulong ni Gia sa sarili. Medyo kinakabahan siya, pero walang masamang intensyon sa mga mukha ng mga lalaki. Noon, nagsimula na talaga ang bagyo. Humangin ng malakas at bumuhos ang malakas na ulan. Muntik na ako doon. Nagpapasalamat si Gia na nakahanap siya ng ligtas na masisilungan. Ngunit kasabay nito, nag-aalala rin siya. Gaano kaya ako katagal mananatili dito? Lalong lumakas ang ugong ng bagyo. Ang hindi inaasahang buhay ni Gia sa isla ay nagsisimula pa lamang. Gulat na gulat ang ekspresyon ni Kael habang nakatingin kay Gia. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng sabay na pagkamangha at kuryosidad. Ganoon din si Gia. Kinakabahang nakatitig sa kanya. Ligtas po ba dito? Nanginginig na tanong ni Gia. Tumango si Kael at sinenyasan siyang sumunod. Come. Safe. Ang kanyang pautal-utal na Ingles ang nagpakalma kay Gia. Naramdaman niyang wala itong masamang intensyon. Pagpasok sa nayon, lalong nagulat ang iba pang mga kalalakihan nang makita si Gia. Ang ilan ay nakanganga habang nakatitig, habang ang iba ay nagbubulungan. Sino? Yang babae? Saan siya galing? Dayuhan ba? Naririnig ni Gia ang kanilang lokal na wika. Ngunit hindi niya ito maintindihan. Ngunit sa kanilang mga mukha, wala siyang nakikitang galit. May sinigaw si Kael. Mukhang ipinapakilala niya si Gia. Unti-unting lumuwag ang ekspresyon ng mga lalaki. Isang lalaking medyo marunong mag-Ingles ang nagdala ng upuang gawa sa kawayan. Nagpasalamat si Gia at umupo. Gusto mo ng tubig? Tanong ng isa pang lalaki na may dalang buko. Opo. Salamat. Uhaw na uhaw si Gia kaya't malugod niya itong tinanggap. Matamis at malamig ang tubig ng buko. Ang sarap po. Nang ngumiti si Gia, ngumiti rin ang mga lalaki. Gumaan ang pakiramdam sa paligid. Noon, lumapit ang isang lalaking mukhang mas matanda. Mukhang mas magaling siyang mag-Ingles kaysa sa iba. Ako si Manu. Ako ang, paano ba sabihin, pinuno dito. Hello po. Saan ka galing? Sa Pilipinas po. Naglalakbay ako sakay ng barko. Nang mapadpad ako dito, nanlaki ang mga mata ni Manu. Mag-isa ka lang? Opo, mag-isa lang po. Nagkatinginan ang mga lalaki na may pagtataka. Hindi sila makapaniwala na isang babae ang mag-isang darating sa ganito kaliblib na lugar. Hindi ka ba natakot? Medyo po, pero okay lang. Tapat na sagot ni Gia. Lalong lumakas ang bagyo. Ang ugong ng hangin at ulan ay yumayanig sa kanilang mga bahay. Napayakap si Gia sa kanyang sarili. Huwag kang matakot. Ligtas dito. Malumanay na sabi ni Manu. Kayo lang po bang mga lalaki ang nandito? Sa tanong ni Gia, nagdilim ang mga mukha ng mga lalaki. Napabuntong hininga si Manu at sinabing, Dati, maraming babae at bata rin dito. May nangyari po ba? Ilang taon na ang nakalipas. Isang malakas na bagyo ang tumama sa amin. At may lindol din. Bumigat ang boses ni Manu. Maraming bahay ang nasira, maraming nasaktan. At kinapos kami sa pagkain. Kaya po, ang mga babae at bata ay umalis papunta sa mas ligtas na lugar, sa malapit sa kabisera o sa ibang isla. Nalungkot si Gia. Nagkawatak-watak pala ang kanilang mga pamilya. Kailan po sila babalik? Hindi namin alam. Siguro kapag umayos na ang sitwasyon, babalik din sila balang araw. Bakas ang lungkot sa boses ni Manu. Sa ngayon, kaming 15 na lang ang natitira dito. 15 po kayo? Lahat kami ay mga binatang lalaki. Inilibot ni Gia ang kanyang tingin. Puro nga mga lalaking halos magkakaedad ang kanyang nakikita. Paano po kayo nabubuhay? Nangingisda, nangangaso, at kaunting pagsasaka. Minsan, may dumarating na bangka para magdala ng mga supply. Hindi po ba mahirap? Mahirap. Pero ito ang aming tahanan. Sa sinabi ni Manu, tumango rin ang ibang mga lalaki.
Magdamag na nagpatuloy ang bagyo. Nag-aalala si Gia kailan po ulit darating ang bangka. Karaniwan, minsan o 2 beses sa isang buwan. Pero kapag masama ang panahon, minsan inaabot ng ilang buwan bago sila bumalik. Kung ganoon, mukhang dito muna ako mananatili. Kumabog ang dibdib ni Gia. Wala ito sa kanyang plano. Okay lang po ba na dito muna ako? Oo naman. Welcome ka dito, nakangiting sabi ni Manu. Matagal-tagal na rin mula noong may bago kaming kasama, lalo na ang isang babae, ngumiti at tumango rin ang ibang mga lalaki. Medyo gumaan ang loob ni Gia. Saan po ako pwedeng matulog? Igagawa ka namin ng lugar. Naging abala ang mga lalaki. Gumawa sila ng higaang gawa sa kawayan at naglagay ng harang na gawa sa dahon ng niyog. Grabe naman po. Okay lang ba talaga ito? Perpekto! Maraming salamat po. Na-touch si Gia. Hindi niya inaasahan na magiging ganito sila kabait sa isang estranghero. Nang lumalim ang gabi, isa-isang natulog ang mga lalaki. Humiga na rin si Gia sa inihandang higaan para sa kanya. Kakaibang pangyayari to, naisip ni Gia habang nakatingin sa kisame. Ibang-iba ang nangyari sa kanyang plano. Kinabukasan, nagising si Gia sa huni ng mga ibon. Tapos na ang bagyo at sumisikat na ang araw sa labas. Maganda ba tulog mo? Tanong ni Kael. Oo, ang himbing. Salamat. Kain tayo almusal? Si. Simple lang ang almusal na inihanda ng mga lalaki. Inihaw na isda, saging, at gata ng niyog. Ang sarap, sabi ni Gia. At natuwa ang mga lalaki. Gusto mo pagkain namin? Opo. Ang sarap, sariwa, at masustansya. Pagkatapos kumain, nilibot ni Gia ang nayon. Mas maayos ito kaysa sa inaasahan niya. Mukhang may kanya-kanyang tungkulin ang bawat isa. Pwede po ba akong tumulong sa kahit anong paraan? Tanong ni Gia. Tulungan? Gulat na sabi ni Manu. Opo. Nakakahiya naman po kung nakatunganga lang ako. Hindi. Bisita ka namin. Hindi po ako bisita. Kasama niyo na ako. Hindi ko naman alam kung hanggang kailan ako dito. Nagkatinginan ang mga lalaki sa sinabi ni Gia. Kung ganoon, gusto mo bang mag-igib ng tubig? Sige po. Masayang sagot ni Gia. Habang papunta sa sapa, sinamahan siya ni Kael. Tinuruan siya nito ng kung ano-anong bagay. Ito, prutas. Pwede kainin. Talaga? Anong lasa? Matamis. Tikman mo. Pumitas si Gia ng prutas at kinain. Matamis nga. Wow! Ang sarap! Ngumiti si Kael at napangiti rin si Gia. Habang nag-iigib, patuloy na nag-practice ng Ingles si Kael. Water is good? Tama. Ang galing mo na mag-Ingles? No. Very difficult. Kinamot ni Kael ang ulo niya. Naisip ni Gia na ang cute niya. Dahan-dahan lang, matututunan mo rin. Gusto ko ring matutunan ang salita ninyo. Really? Opo. Totoo. Mula noon, nagsimula ng magturuan ng wika sina Gia at Kael. Tinuruan ni Gia si Kael ng Ingles at Filipino, at tinuruan naman ni Kael si Gia ng kanilang lokal na wika. Pagsapit ng tanghalian, nagtipon ang mga lalaki para kumain. Sumalo rin si Gia. Gia, anong trabaho mo sa Pilipinas? Tanong ni Manu. Sa isang travel agency po. Travel agency. Kung ganoon, eksperto ka sa paglalakbay. Hindi naman po. Sa opisina lang ako sa harap ng computer, nakangiting sagot ni Gia. Pero bakit ka napadpad sa ganito kaliblib na lugar? Gusto ko po ng abentura. Gusto kong makita ang mga lugar na wala pang nakakapunta. Hindi ka ba natakot? Medyo po, pero hindi ko pinagsisisihan. Humanga ang mga lalaki. Ang tapang mo naman. Isang babae. Mag-isang naglakbay ng ganito kalayo. Nahiya si Gia, pero masaya siya. Sa hapon, sumama siya sa mga lalaki sa tabing dagat. Ang ilan ay nangingisda. Ang iba ay nag-aayos ng lambat.
Pwede ko po bang subukan mangisda? Sige ba? Inabutan siya ni Kael ng pamingwit. Ganito yan. Ipinakita ni Kael kung paano. Ginaya naman siya ni Gia. Ang hirap. Ganyan talaga sa una. Dahan-dahan lang. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay nakahuli si Gia ng isang isda. Nakahuli ako, sigaw niya. Nagpalakpakan ng lahat. Galing. Magaling para sa unang beses. Proud na proud si Gia. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong achievement. Pagsapit ng gabi, sama-sama silang naghanda ng hapunan. Tumulong din si Gia. Turuan niyo rin po akong magparikit ng apoy. Delikado yan. Hindi na kailangan ng babae. Ayos lang po. Gusto kong matuto. Dahil sa determinasyon ni Gia, tinuruan siya ng mga lalaki. Hindi niya nakuha sa una, pero sa paulit-ulit na pagsubok, nagtagumpay din siya. Ayan na. Wow! Ang galing mo. Namangha ang mga lalaki. Hindi nila inaasahan na magaling sa ganitong gawain ang isang babae. Sa Pilipinas po ba, ginagawa rin ito ng mga babae? Ngayon po, marami na. Nagka-camping, nagha-hiking, kakaiba. Dito, trabaho yan ng mga lalaki. Iba-iba po talaga ang kultura sa bawat bansa. Tumango ang mga lalaki sa paliwanag ni Gia. Nang gabing iyon, umupo sila sa paligid ng siga. Umawit ang mga lalaki ng kanilang katutubong kanta. Gusto mo kanta namin? Ang ganda po. Anong ibig sabihin? Kanta tungkol sa aming tahanan. Kanta ng pangungulila. Nakalulungkot naman. Nabasag ang boses ni Gia. Ang pakiramdam niya ay naiintindihan niya ang nararamdaman ng mga lalaki. Gia, namimiss mo na rin siguro ang bayan mo. No? Opo, medyo. Nag-aalala na siguro ang pamilya mo. Siguro po, pero magiging okay lang sila. Sinubukan ni Gia na ngumiti, ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, nag-aalala siya para sa kanyang pamilya. Makalipas ang ilang araw, lubusan nang naka-adjust si Gia sa buhay sa nayon. Sa umaga, nag-iigib siya ng tubig, at sa araw, tumutulong sa pangingisda o pagsasaka. Grabe ka, Gia. Nakakabilib ka, humangang sabi ni Manu. Bakit po? Ang bilis mong naka-adjust. Masaya po kasi. Ngayon ko lang naranasan ang ganitong buhay, kaya nakakatuwa. Tunay ngang nag-enjoy si Gia. Hindi mo naman ginagawa ang mga ito sa Pilipinas, di ba? Opo, nasa opisina lang ako araw-araw. Anong pakiramdam mo? Kung ikukumpara mo ngayon, mas gusto ko po ngayon. Mas malaya, mas malusog ang pakiramdam. Nagtawanan ang mga lalaki. Kami rin. Masaya kami na nandito ka. Talaga po? Oo. Matagal-tagal na ring walang sigla dito. Natutuwa si Gia. Proud siya sa isiping nakakatulong siya. Ngunit may espesyal na namumuong damdamin sa pagitan nila ni Kael. Sa simula, simpleng paghanga lang. Pero habang tumatagal, lalo itong lumalalim. Si Kael din ay nagpapakita ng espesyal na atensyon kay Gia. Mas madalas niya itong tinutulungan kaysa sa ibang mga lalaki. At mas marami silang oras na magkasama. Si Kael! Napakabait niya, sabi ni Gia kay Manu. Ganyan talaga yan. Mabuting kaibigan. Nasaan po ang pamilya niya? Umalis din, nasa ibang isla. Magkikita rin sila ulit balang araw. Hindi po ba siya nalulungkot? Minsan. Pero andyan naman ang mga kaibigan niya, kaya okay lang. May katatagan sa sagot ni Manu. Isang gabi, naglakad sina Kael at Gia sa dalampasigan. Napakaganda ng paglubog ng araw. Beautiful! Bulong ni Kael. Oo, napakaganda. You, beautiful, sabi ni Kael habang nakatingin kay Gia. Namula ang mukha ni Gia. Salamat. Sandaling natahimik silang dalawa. Tanging ang tunog ng alon ang naririnig. Gia, bakit? Happy? With you? Ang pautal-utal na Ingles ni Kael ay mas ramdam ang sinseridad. Ako rin, Kael. Masaya ako kapag kasama kita. Ngumiti ng malaki si Kael. Napangiti rin si Gia. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Gia. Lalong lumalalim ang kanyang nararamdaman.
para kay Kael. Tama ba tong nararamdaman ko? Nag-aalala si Gia, ngunit mukhang desidido na ang kanyang puso. Makalipas ang isa pang linggo, lalong naging malapit ang relasyon ni Gia at Kael. Napansin na rin ito ng ibang mga lalaki. Si Kael? Mukhang masaya ngayon dahil siguro kay Gia. Mukha nga, napapangiti na lang ang mga lalaki habang pinapanood sila. Sa halip na mainggit, masaya sila para sa kanila. Magandang balita ito para sa ating lahat, sabi ni Manu. Bakit po? Matagal-tagal na ring walang ganitong kasiglahan. Nagkaroon ulit ng buhay ang nayon. Totoo ngang sumigla ang nayon. Mas madalas nang marinig ang tawanan ng mga lalaki at mas masigla sila sa pagtatrabaho. Naramdaman din ni Gia ang pagbabagong ito. Ikinatuwa niya na nagdudulot siya ng positibong epekto sa maliit na komunidad na ito. Kakaiba talaga, bulong ni Gia sa sarili. Aksidente lang ang pagdating ko dito. Pero hindi ko akalain na makakahanap ako ng ganito, kahalagang koneksyon. Ang buhay sa nayon ay simple pero masaya. Kabaligtaran ng komplikadong buhay sa syudad. Dito, lahat ay natural at puro. At higit sa lahat, ang nararamdaman niya para kay Kael ang pinakamahalaga para kay Gia. Magkaiba man ang kanilang wika, nagkakaintindihan ang kanilang mga puso. Hanggang kailan kaya ito magtatagal? Minsan ay nag-aalala si Gia. Balang araw, darating ang bangka para sunduin siya. Anong desisyon ang gagawin niya noon? Ngunit sa ngayon, mas pinili niyang mag-focus sa kasalukuyan. Gusto niyang sulitin ang mahalagang oras na ito. Bawat araw na kasama si Kael ay espesyal. Ang sama-samang pagtatrabaho, pagtawa, at pagtingin sa dagat ay parang kayamanan para kay Gia. May ganito palang buhay. Napagtanto ni Gia. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera o tagumpay. Ang tunay na ugnayan ng tao at ang mapayapang buhay sa kalikasan. Tinanggap na rin ng mga lalaki si Gia bilang isang tunay na kapamilya na wala na ang pagkailang noong una. Isang biyaya ang dumating sa ating nayon, sabi ng isang matandang lalaki. Matagal na naming hindi naramdaman ang init ng isang babae. Namimiss na namin ang boses ng mga bata, pero ang tawa ni Gia ang pumupuno sa puwang na iyon. Na-touch si Gia. Hindi siya makapaniwala na naging ganito siya kahalaga sa kanila. Ako rin po. Masaya ako dahil sa inyo, sinserong sabi ni Gia. Maraming salamat po sa pagtanggap sa isang dayuhang tulad ko. Kami ang dapat magpasalamat, nakangiting sagot ni Manu. Dahil sa'yo, nabuhay muli ang aming nayon at nagpatuloy ang buhay ni Gia sa isla. Bawat araw ay bago, bawat araw ay mahalaga, at ang kanyang pagmamahal para kay Kael ay lalo pang lumalalim. Makalipas ang isang buwan, lalong lumalim ang relasyon ni Gia at Kael. Naging parte na ng kanilang araw-araw na gawain ang sama-samang pag-iigib sa umaga at paglalakad sa dalampasigan sa gabi. Today, beautiful day, sabi ni Kael sa kanyang pautal-utal na Ingles. Kapansin-pansin ang pag-unlad ng kanyang pagsasalita. Oo nga, napakagandang araw, nakangiting sagot ni Gia. Nagpapasalamat siya sa pagsisikap ni Kael. Nakakapag-usap na sila ng mga simpleng bagay. Unti-unting nawawala ang hadlang ng wika. Gia, I want to tell you something. Seryosong sabi ni Kael isang gabi. Ano yon? I like you. Namula ang mukha ni Kael. Kumabog ang dibdib ni Gia. Ako rin. Gusto rin kita, Kael. Nanginginig ang boses ni Gia. Ngayon lang siya umamin ng ganito. Nagningning ang mga mata ni Kael. Oo. Totoo. Nagkatinginan sila at sabay nang ngumiti. Hindi na kailangan ng salita. Nang gabing iyon, biglang bumagyo. Humangin ng malakas at bumuhos ang ulan. Mukhang delikado ang bubong, sigaw ni Gia. Lahat, lumabas kayo at tumulong. Malakas na sigaw ni Manu. Nagtakbuhan palabas ang mga lalaki. Sumama rin si Gia.
Hirap silang maglakad dahil sa lakas ng hangin. Ingat ka! Nag-aalalang sabi ni Kael kay Gia. Okay lang ako. Naglakas loob si Gia na tumulong sa pag-aayos ng bubong kasama ang mga lalaki. Ngunit madulas ang sahig. Biglang nawalan ng balanse si Gia. Nang matutumba na sana si Gia, mabilis na tumakbo si Kael at sinalo siya na patigil sila, magkayakap. Bumabasa ang ulan sa kanilang mga mukha, ngunit nagkatinginan lang sila. Parang huminto ang oras. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Kael. Oo, salamat. Nanginginig ang boses ni Gia. Habang yakap siya ni Kael, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. I will protect you. Always. Sinserong sabi ni Kael. Sa sandaling iyon, nakumpirma ni Gia. Mahal na mahal niya talaga si Kael. Mahal din kita, Kael. Bulong ni Gia sa Tagalog. Hindi naintindihan ni Kael ang sinabi niya, ngunit nabasa niya ang kahulugan sa ekspresyon ni Gia. Pagkatapos ng bagyo, nagbago ang lahat. Naging opisyal na magkasintahan sina Gia at Kael. Congratulations! Masayang sabi ni Manu. Matagal-tagal na rin mula noong may umibig dito. Lahat ng mga lalaki ay masaya para sa kanila. Walang naiinggit o naninibugho. Ang saya-saya namin! May magandang nangyari sa nayon natin. Emosyonal na sabi ng isang matandang lalaki. Matagal-tagal na ring walang tigil ang tawanan dito. Nagpapasalamat si Gia. Ramdam niya ang init ng kanilang mga puso. Makalipas ang ilang araw, naghanda ang mga taga-nayon ng isang simpleng seremonya. Ayon sa aming tradisyon, gusto namin kayong basbasan. Paliwanag ni Manu. Parang kasal po? Tanong ni Gia. Parang ganoon. Isang seremonya na kinikilala ng komunidad. Okay lang po ba talaga? Oo naman. Ito ang gusto naming lahat. Nang gabing iyon, nagtipon ang lahat at umawit. May sayawan din kasabay ng tunog ng tambol. Nakaupo sa gitna sina Gia at Kael, tumatanggap ng basbas. Hindi ito isang komplikadong seremonya, ngunit napakainit sa puso. Ngayon, tunay na kayong pamilya. Nakangiting sabi ni Manu. Salamat po. Maraming salamat. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Gia. Ngayon lang siya nakaranas ng ganitong init ng pagtanggap. Mula ng gabing iyon, nagsama na sina Gia at Kael, isang maliit na espasyo, ngunit ito na ang kanilang sariling tahanan. Happy? Tanong ni Kael. Oo, sobrang saya. Sinserong sagot ni Gia. Makalipas ang isa pang buwan, may naramdamang kakaiba si Gia sa kanyang katawan. Tuwing umaga, nasusuka siya. Naamoy pa lang niya ang pagkain, naduduwal na siya. Masama ba pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Kael. Medyo, pero okay lang to. Hindi ito pinansin ni Gia, ngunit nagpatuloy ang mga sintomas. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Gia na hindi pa siya dinadatnan ng regla. Mas naging sensitibo rin ang kanyang dibdib. Huwag naman sana. Kumabog ang dibdib ni Gia. Pumasok sa isip niya ang posibilidad na buntis siya. Paano na to? Nataranta si Gia. Hindi niya inaasahan ang ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, nagdesisyon si Gia na sabihin kay Kael. Kael, may sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Tingin ko. Buntis ako. Nanginginig ang boses ni Gia. Sandaling natulala si Kael, pagkatapos ay biglang ngumiti ng malaki. Baby? Really? Oo, tingin ko. Niyakap ng mahigpit ni Kael si Gia. I am so happy! Ramdam na ramdam ni Gia. Ang tuwa ni Kael. Gumaan ang loob niya. Sigurado ka? Hindi ka nag-aalala? No, very happy. Paulit-ulit na tiniyak ni Kael. Ang reaksyon ng mga taga-nayon ay mas matindi pa. Talaga? May baby? Hindi makapaniwalang sabi ni Manu. Matagal-tagal na rin mula noong may bagong buhay na darating sa nayon na ito. Congratulations. Congratulations talaga. Tuwang-tuwa ang lahat ng mga lalaki. Para bang sarili nilang anak ang darating. Tutulungan namin kayo.
Sabihin niyo lang kung anong kailangan niyo. Kailangan nating gumawa ng mga gamit para sa bata. Naging abala ang mga lalaki. Na-touch si Gia. Nagpapasalamat siya sa kanilang kabaitan. Okay lang po kaya na dito ko ipanganak ang bata? Nag-aalalang tanong ni Gia. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka naming lahat. Buong kumpiyansang sabi ni Manu. May karanasan na kami sa pagtulong sa panganganak noong nandito pa ang mga babae. Talaga po? Oo. Hindi magiging madali, pero kaya natin. Medyo gumaan ang loob ni Gia. Nang kumalat ang balita ng kanyang pagbubuntis, biglang nagbago ang lahat sa nayon. Lahat ay gustong protektahan si Gia. Huwag kang magbuhat ng mabigat. Huwag kang gagawa ng delikadong bagay. Magpahinga ka lang. Nagpapasalamat si Gia, pero naiinis din. Hindi. Kailangan mong mag-ingat, matigas na sabi ng mga lalaki. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumaki ang tiyan ni Gia. Nagsimula na siyang maniwala. May baby na nga talaga. Hinaplos ni Gia ang kanyang tiyan. Si Kael naman ay manghang-mangha na ipinatong ang kamay sa tiyan ni Gia. My baby! Nanginginig na sabi ni Kael. Ramdam ang kanyang emosyon. Anak natin. Nakangiting sabi ni Gia. Abala na ang mga lalaki sa paghahanda para sa bata. Gumawa sila ng maliit na kuna mula sa kahoy at naghanap ng tela para gawing lampin. Ang sisipag niyo naman po, humangang sabi ni Gia. Siyempre, unang baby ng nayo natin to. Matagal na rin mula noong makarinig tayo ng iyak ng sanggol. Bakas, sa mukha ng mga lalaki ang pananabik. Makalipas ang ilang buwan, malaki na ang tiyan ni Gia. Kailangan na niyang mag-ingat sa paglalakad. Medyo, pero okay lang. Sinubukan ni Gia na ngumiti. Kailangan mong magpahinga. Inalalayan siya ni Kael. Isang gabi, may kakaibang naramdaman si Gia. Parang humihilab ang kanyang tiyan. Masakit ba? Gulat na tanong ni Kael. Medyo kakaiba. Ang tiyan ko. Noon, dumating ang isa pang mas malakas na paghilab. Ito na yon. Naintindihan na ni Gia. Nagsisimula na ang labor. Kael. Lalabas na yata ang baby. Talaga? Nataranta si Kael. Tawagin mo silang lahat. Hirap na sabi ni Gia. Agad na nagtipon ang lahat ng taga-nayon. Dinala nila si Gia sa isang lugar na inihanda na nila. Okay lang yan. Tutulungan ka namin. Mahinahong sabi ni Manu. Ngunit halatang kinakabahan ang lahat. Ito ang unang beses na magpapaanak sila ng walang babae. Anong gagawin natin? Nanginginig na tanong ng isang lalaki. Gawin natin ang nakita natin noon. Pilit na pinapakalma ni Manu ang sarili. Lalong lumalakas ang paghilab. Nahihirapan na si Gia. Ang sakit! Sigaw niya. Kaya mo yan. Konti na lang. Hinigpitan ni Kael ang hawak sa kamay ni Gia. Makikita na natin ang anak natin. Lumipas ang ilang oras. Pagod na si Gia. Pero hindi siya sumuko. Konti na lang, Gia. Malapit na. Patuloy na pag-cheer ng mga lalaki. Sa wakas, madaling araw na, narinig ang iyak ng isang sanggol. Lumabas na. Lumabas na ang bata, napuno ng sigawan at tuwa ang buong nayon. Anak natin. Umiiyak ding niyakap ni Kael si Gia. Ang galing mo. Ang galing-galing mo. Maingat na inilagay ni Manu ang sanggol sa bisig ni Gia. Isang maliit at mapulang sanggol ang nasa kanyang kandungan. Ito na ang pinakamagandang sandali sa buong mundo. Hello, baby ko! Bulong ni Gia sa sanggol. Lalaki? Sigaw ng isang tao. Lalaki po? Gulat na tanong ni Gia. Oo. Isang malusog na batang lalaki. Lalong na-touch si Gia. Ipinanganak na ang anak ni Kael. My son? Nanginginig na sabi ni Kael. Oo. Anak nating lalaki. Maliit ang sanggol. Pero mukhang malusog. Malakas din ang iyak nito. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Manu. Nagkatinginan sina Gia at Kael. Ano kayang maganda? You. Mike. Sabi ni Kael. Mike?
Yes, Mike. Good, nakangiting sabi ni Kael. Sige, Mike na lang. Nakangiting sang-ayon ni Gia. At ganoon, ipinanganak si Mike. Matagal na panahon bago muling nagkaroon ng bagong buhay sa Bania Island. Tuwang-tuwa ang lahat ng taga-Nayon. Minahal nila ang bata na parang sarili nilang anak. Isang prinsipe ang isinilang sa ating Nayon. Napakagwapong bata, isang pinagpalang bata. Masayang-masaya si Gia. Ang isang batang pinalaki ng ganito karaming pagmamahal ay tiyak na magiging masaya. Salamat po. Maraming salamat po. Pasasalamat ni Gia sa lahat. Kami ang dapat magpasalamat. Sagot ni Manu. Matagal na panahon bago muling nagkaroon ng pag-asa sa Nayon na ito. Totoo ngang biglang nagbago ang lahat. Ang presensya pa lang ng sanggol ay nagbigay liwanag sa lahat. Si Kael naman ay hindi pa rin makapaniwala na isa na siyang ama. I am father. Tatay ka na. Nakangiting, sabi ni Gia. Happy. Very happy. Tumulo ang luha ng kaligayahan sa mga mata ni Kael. Nang gabing iyon, habang karga si Mike, naisip ni Gia. Kakaiba talaga. Mula sa isang ordinaryong empleyado sa Pilipinas, isa na siyang ina at sa isang maliit na isla sa South Pacific. Hindi ko akalain na ganito magbabago ang buhay ko. Ngunit wala siyang pinagsisisihan. Sa katunayan, mas masaya siya ngayon kaysa dati, kasama si Kael at kasama ang mga taga-Nayon, nasasabik siyang palakihin ang kanilang anak. Lahat tayo ay isang pamilya. Bulong ni Gia kay Mike. Lumaki kang masaya dito. Payapang natutulog si Mike. Tila alam niyang ang kandungan ng kanyang ina ang pinakaligtas na lugar sa mundo. At doon nagsimula ang bagong buhay ni Gia. Isang buhay kasama ang kanyang minamahal na asawa, ang kanyang cute na anak, at ang mababait na mga taga-Nayon. Pagkatapos isilang si Mike, nagbago ang lahat sa Nayon. Ang iyak ng sanggol ay nagbigay buhay sa buong isla. Araw at gabi, inalagaan ni Kael sina Gia at Mike. Kitang-kita sa kanyang mukha ang ligaya ng pagiging isang ama. Mike, my son, bulong ni Kael habang pinagmamasdan ng sanggol. Puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Kamukhang kamukha mo. Nakangiting sabi ni Gia. Really? Oo. Parehong-pareho ang mga mata ninyo. Lalong sumaya ang mukha ni Kael. Ang mga lalaki sa Nayon ay inalagaan din si Mike na parang sarili nilang anak. Kapag umiyak ang sanggol, lahat sila ay tumatakbo. Bakit kaya umiiyak si Mike? Baka gutom na. Kailangan na bang palitan ang lampin? Ang cute tingnan ng mga lalaking hirap na hirap mag-alaga ng sanggol. Dahil sa inyo, hindi ko akalain na ganito pala kadali mag-alaga ng bata, pasasalamat ni Gia. Siyempre, anak nating lahat si Mike! Nakangiting sagot ni Manu. Sa Pilipinas, madalas nanay lang ang nag-aalaga ng bata. Dito, bawat bata ay anak ng buong Nayon. At totoo nga, 15 lalaki ang naging tito ni Mike. Sa paglipas ng panahon, lumaking malusog si Mike. Nang una siyang ngumiti. Para itong isang piyesta para sa buong Nayon, ngumiti siya. Ngumiti si Mike. Masayang sigaw ni Gia. Talaga? Nagtakbuhan ang mga lalaki para tingnan. Wow! Ngumingiti nga! Ang ganda ng ngiti niya! Bawat maliit na pagbabago kay Mike ay nagdudulot ng kaligayahan sa lahat. Nang mag-isang taon si Mike, naghanda ng espesyal na salusalo ang Nayon. Ang unang birthday party sa Nayon natin. Masayang sabi ni Manu, maraming salamat po. Hindi niyo na po sana inabala ang sarili niyo, nangingilid ang luha ni Gia. Ano ka ba? Kami ang dapat magpasalamat. Dahil kay Mike, nabuhay muli ang Nayon natin. Totoo ngang nagbago ang lahat. Dumami ang ngiti sa mukha ng mga lalaki at mas naging masigla sila. Sa pagtatrabaho, nang magsimulang maglakad si Mike, ang buong Nayon ang naging cheering squad niya. Mike, halika dito. Kaya mo yan. Dahan-dahan, tuwing matutumba si Mike at muling tatayo,
Napupuno ng sigawan ang paligid. Wow! Naglakad na siya. Tuwang-tuwang binuhat ni Gia si Mike. Si Kael naman ay emosyonal na nanonood. My son, walking. Oo, malaki na talaga siya. Noon, may isa na namang pagbabagong naramdaman si Gia. Iba ang kondisyon ng kanyang katawan. Baka maingat na inisip ni Gia. 2 taon na mula nang isilang niya si Mike. At may posibilidad na buntis na naman siya. Pagkatapos ng ilang araw na obserbasyon, nakumpirma ni Gia, Kyle, bakit? Tingin ko, may baby na naman ako. Nanlaki ang mga mata ni Kael. Again! Oo, pangalawa na. Sandaling nagulat si Kael, pagkatapos ay bigla niyang binuhat si Gia. Very happy! Dahan-dahan, may baby dito. Natatawang sabi ni Gia. Ang reaksyon ng mga taga-nayon ay mas matindi pa kaysa sa una. May baby na naman? Sana babae naman ngayon. Nagkakaroon na talaga ng tunay na pamilya ang nayon natin. Tuwang-tuwa ang lahat. Magiging kumpletong pamilya na talaga sila. Emosyonal na sabi ni Manu. Magiging kuya na. Si Mike, sa panahon ng kanyang pagbubuntis, lalong naging maalaga ang mga taga-nayon. Si Mike naman ay manghang-mangha sa tiyan ng kanyang ina. Baby, sabi ni Mike habang tinuturo ang tiyan ni Gia. Tama. Kapatid mo yan. Nakangiting paliwanag ni Gia. Magiging kuya ka na. Hindi pa masyadong naiintindihan ni Mike, ngunit nararamdaman niyang may espesyal na mangyayari. Nang malapit na ang takdang araw ng panganganak ni Gia, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Isang opisyal ng gobyerno mula sa Port Vila ang bumisita sa isla. Galing po sa gobyerno? Gulat na tanong ni Gia. Oo. Titingnan daw nila ang kalagayan ng isla. Paliwanag ni Manu. Gulat na gulat ang opisyal nang makita si Gia. Opo, galing po akong Pilipinas. Kamangha-mangha. At may 2 anak ka na. Malapit na pong isilang ang pangalawa. Humanga ang opisyal. Kaya pala, bumabalik ang sigla sa islang ito. May maitutulong po ba kami sa inyo? Maingat na tanong ni Manu. Siyempre, magpapadala ang gobyerno ng tulong medikal. Talaga po? Oo. At pag-aaralan din namin ang tulong sa edukasyon. Isang napakagandang balita ito. Makalipas ang ilang linggo, nagpadala ang gobyerno ng isang nurse para tumulong sa panganganak ni Gia. Magiging ligtas na ang panganganak ko. Nakahinga ng maluwag si Gia. Salamat naman. Nabawasan din ang pag-aalala ni Kael. Dumating na ang araw ng panganganak. Dahil may profesional na tulong, mas naging ligtas ang lahat. Konti na lang po. Pag-cheer ng nurse. Malapit na. Hinigpitan ni Kael ang hawak sa kamay ni Gia. Si Mike naman ay inaalagaan ni Manu. Makalipas ang ilang oras, isa na namang iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw sa isla. Babae po. Isang malusog na babae. Masayang sigaw ng nurse. Babae po? Tuwang-tuwang tanong ni Gia. Opo. Isang napakagandang prinsesa. Napakaganda ng sanggol sa kandungan ni Gia. Iba, ang ganda niya, kumpara kay Mike. Pwede ba natin siyang pangalanang Ana? Suhestiyon ni Gia. Ana. Good? Nakangiting sang-ayon ni Kael. Tuwang-tuwa rin ang mga taga-nayon. Ngayon, kumpleto na talaga ang pamilya. May lalaki na, may babae pa, may tunay na kinabukasan na ang nayon natin. Manghang-mangha rin si Mike sa kanyang kapatid. Maingat niya itong tiningnan. Pagkatapos, ay ngumiti. Baby? Tama. Kapatid mo yan, paliwanag ni Gia kay Mike. Kuya ka na. Alagaan mo siyang mabuti ha? At doon, nabuo ang pamilya ni Gia. Pagkatapos isilang si Ana, nagsimula na ang tulong mula sa gobyerno. Nagtayo ng isang maliit na health center at regular na bumibisita ang mga medical staff. Gumanda na talaga ang buhay dito, masayang sabi ni Gia. Lahat ng yan. Dahil sa'yo, pasasalamat ni Manu. Nang dumating ka, nagbago ang lahat. Hindi po. Kami po ang dapat magpasalamat. Sinsero si Gia. Dahil sa islang ito,
natagpuan niya ang tunay na kaligayahan. Lumipas pa ang ilang taon. 5 taong gulang na si Mike at 3 taong gulang na si Anna. Ang dalawang bata ang naging idolo ng isla. Lumaki silang malusog sa ilalim ng pagmamahal ng mga taga-nayon. Mike, mangisda tayo? Sama niyo si Anna. Araw-araw, nakikipaglaro ang mga bata sa kanilang mga tito. Masayang pinapanood ni Gia ang lahat. Imposible itong mangyari sa syudad. Buti na lang dito ko pinalaki ang mga bata. Sabi niya kay Kael. Yes, this life. Good. Malaki na rin ang ipinagbago ng Ingles ni Kael. Ako rin, gusto ko ang buhay na ito. Isang araw, may isa na namang bangka ang dumating. Ngayon, isang kamangha-manghang balita ang dala nito. Gusto na raw bumalik ng mga pamilyang umalis, sabi ng bisita. Talaga? Gulat na tanong ni Manu. Oo. Kumalat na raw ang balita na gumanda na ang isla. Wow, napakagandang balita. Tuwang-tuwa rin si Gia. Kung ganoon, magkakaroon na ng mga kaibigan sina Mike at Anna. Makalipas ang ilang buwan, ilang pamilya ang bumalik sa isla. Naku, totoo nga. May dayuhang babae na nakatira dito. Manghang-manghang. Sabi ng isang babaeng bumalik. Hello po, ako po si Gia. Kakaiba. Paano ka napadpad dito? Ikinuwento ni Gia ang kanyang istorya. Ang paghahanap ng abentura na nauwi sa paghahanap ng pag-ibig. Napakromantiko naman ang kwento mo. Parang pelikula. Humanga ang mga babae. Sa wakas, nagkaroon na rin ng mga kalaro sina Mike at Anna. Hello. Ako. Si Mike. Ako naman si Anna. Agad na naging magkakaibigan ang mga bata. Habang pinapanood sila ni Gia, napuno ng saya ang kanyang puso. Ngayon, isa na silang kumpletong komunidad para talagang panaginip. Sabi niya kay Kael. Yes, dream come true. Tayo ang nagbangon muli sa islang ito. We did it! Together! Hinawakan ni Kael ang kamay ni Gia. Nang gabing iyon, nagtipon ang buong nayon para sa isang piyesta. Ipinagdiriwang nila ang muling pagkakabuo ng kanilang komunidad. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa iyo, Gia. Pasasalamat ni Manu. Dahil sa iyo, muling isinilang ang aming nayon. Hindi po. Ako rin po. Dahil sa inyo, natagpuan ko ang bagong buhay. Sinserong sagot ni Gia. Ngayon, isa na silang kumpletong pamilya. Si Gia, si Kael, sina Mike at Anna, at ang muling nabuong komunidad, ibinalik na ng Bania Island ang dati nitong sigla. Walang tigil ang tawanan ng mga bata at ang mga matatanda ay nabubuhay ng may pag-asa. Minsan, namimiss ni Gia ang Pilipinas pero hindi siya nagsisisi. Napakahalaga ng mga natagpuan niya dito. Balang araw, gusto kong bumisita sa Pilipinas para makita ang pamilya ko, sabi niya kay Kael. Okay, we will go. Together. Talaga? Yes, family trip. Gusto na ring makita ni Kael ang bayan ni Gia. Kailangan ding makilala ni na Mike at Anna ang lolo at lola nila. They will love our kids. Masaya si Gia sa pag-iisip pa lang. Gaano kaya kasaya ang kanyang mga magulang kapag nakita nila ang kanilang mga apo. Ngunit sa ngayon, dito ang kanyang tahanan, ang Bania Island, na ang naging tunay niyang bayan. Pagsapit ng dapit hapon, naglakad sina Gia at Kael sa dalampasigan. Naglalaro sina Mike at Anna kasama ang ibang mga bata. Masaya ka? Tanong ni Kael. Oo, sobrang saya. Nakangiting sagot ni Gia. Buti na lang dito ako napadpad. I love you. Mahal din kita. Nakatayo silang dalawa habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ano kaya ang magiging kinabukasan natin? Tanong ni Gia. Good. Very good. Buong kumpiyansang sabi ni Kael. Kaya natin ang lahat. Basta't magkasama tayo. At mukhang ganoon nga ang mangyayari. Dahil mayroon siyang mapagmahal na pamilya
at isang mainit na komunidad. At ganoon, nagpapatuloy ang kamangha-manghang kwento ni Gia. Ang isang babaeng Pilipina na naghanap ng abentura ay natagpuan ang tunay na kaligayahan sa isang maliit na isla sa South Pacific. Si Gia, ang naging bagong alamat ng Bania Island. Ang kanyang kwento, hanggang ngayon, ay umaalingaw-ngaw sa buong isla kasabay ng tunog ng mga alon. Isang kwento ng pag-ibig, katapangan, at pag-asa, at dito nagtatapos ang ating kwento. Sa pamamagitan ng istorya ni Gia, napag-isipan natin kung ano ang tunay na kaligayahan, na minsan, ang mga hindi inaasahang desisyon ang siyang lubusang nagpapabago sa ating buhay. At kung mayroon tayong pag-ibig at katapangan, kaya nating bumuo ng bagong buhay sa anumang sitwasyon. Naintindihan din natin kung gaano kahalaga ang tunay na ugnayan ng tao at ang simpleng pamumuhay sa kalikasan kumpara sa komplikadong buhay sa syudad. Higit sa lahat, ipinakita nito kung gaano kalakas ang init ng isang komunidad at ang pag-aalaga sa isa't isa. Tulad ni Gia, kung hindi tayo matatakot harapin ang abentura at tahakin ang sarili nating landas, maaari rin tayong makatagpo ng hindi inaasahang kaligayahan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring i-like, mag-subscribe at ibahagi ito sa iba. At i-comment sa ibaba kung ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ni Gia. Hinihintay din namin ang inyong kwento.